Nag-out ako ng maaga kaya So paki ano na lang ngayon may time ka no. Pag yung may time ka, halimbawa sa Thursday, ano opo. kami tawag dito 8 p.m. Pag yung Opo. Monday 8 a.m. umaga hindi ka pwede no. Opo pastor, hindi kaya ng umaga. Oo. Kasi yun ang maraming umaaten eh. Itong Thursday bago lang to eh. Mm. Okay po pastor. Oo. Sa mga ganito na lang, pag Thursday, pag open ka, nakikita mo yung mga text, no? Di ba? Nakikita Opo mo yung... pastor, nakikita ko po. Oo. Ano natin siguro, sa 29, pwede ka. On the day ko kasi maalalaman pastor yung sasabihin ng bisor ko. Oo, para kayong yung on-call. Opo pastor. Ngayon, dito sa Thursday, ganito din yan eh. Ini-schedule natin yung iba. Ito kasi, may mga ini-schedule namin dito sa Amerika. Gusto ko rin kaya maka-join para ma-meet mo yung mga taga US din eh. Opo pastor. Ganon. Itong mga speaker namin. Ito si Charlie, taga to eh, New York. Ano to, baka hindi pa tong June eh. Anyway, yan ang natin. Si Brother Joey Romero nandito. Yung iba, Present. Brother Robert, iba, si Brother Ol, Amen. yan. So anyway, let me see. Hmm, okay. Anyway, ano ba yung inaano natin ngayon? Okay, so yung text natin, Okay, okay. ano tayo, usually pag yung ganito, merong schedule, pag walang schedule na speaker, ano tayo, group discussion. Opo. Ano tayo, maganda tong isang pag-aralan natin tungkol sa music eh. 'Di ba? Alam mo kasi dalawang klase tayong COC. Tayo nakikinig tayo na meron tayong music, may guitar tayo, may piano. Yung kakambal ng COC, yung non-instrumental. Anti-organ. na, pero alam mo, maganda yung ano nila eh. Minsan meron nagpi-present yung acapella, 'di ba? May mga acapella. Ang ganda rin yung Maganda ang boses ng mga yan. ang ganda May ng mga sarili silang nota eh. mm, Y- sariling nota. iba yung wala sila, yung mga, di ba sa atin ay Oh. G-clef, bass clef, tapos merong whole note, half note. Iba yung symbolism nila. Oh, meron sila kasi meron silang alto, meron silang 'di ba, isa to bass, 'di ba? May mga boses. Mm, Sa kanila talagang pure eh, 'di ba? Pag ano. Anyway, tingnan natin yung buksan natin yung mga kapatid natin sa ano ba tong text natin? Saan na ba 'yan? Psalms, Ephesians eh. Marami tayong text sa 'di ba? Pag may nagtatanong sa atin. Kasi marami akong nakakausap na pangalan nito, mga non-instrumental. Akala nila, parehas tayo, di ba? Sabi, oh, COC pala kayo. Pero sa kanila, kasi alam mong non-instrumental, pag yung sa Facebook, wala silang tinatawag na 1901. Napansin niyo Opo ba? pastor. Sa atin yung mga Churches of Christ, meron tayong laging nakalagay 1901. Sa kanila, wala. Mm. Yan ang pagkakaiba. Kaya tapos minsan sinishare natin yung yung pangalan nito, yung COC pero hindi lahat eh. Pag walang 1901, ibig sabihin no, non-instrumental. Yun ang doon. Mm. 'Di ba? Minsan sa atin pag sinabing Philippines na Pilipinas 1901, ano na 'yon? Ibig sabihin MBS mostly. MBS na pag ito ikaw MBS ka, kailan ka nag-graduate? Sa ano po ako pastor? Ang bachelor ko po ay online. sa Pari Bible Seminary sa Cagayan po. Sa Ah, Paris. Oo, sa Paris. Oo. pari. Ang O yan, MBS ko
Opo. Sa Cebu, Sa ganun. Pastor noong 2014, Oh. opo. Nag-MBS before rin the ako pastor pandemic. sa PCM. Sa Oh, MBS po ay PCM, oh. masteral naman doon. Sa PCM kasi is ina-credit nila yung ano namin, yung diploma para magkaroon kami ng SO para pwede kami magturo. Oh, Ganun. maganda, maganda, maganda yung ano. Ang Opo. MBS Sa kasi, pare kasi yung diploma ayaw tanggapin ng government po eh. oh, sa MBS hindi rin eh, hindi tinatanggap Opo. eh. Kaya sa Mm. PCM lang po, meron. Okay naman siya. May Oh, SO Saan? yung diploma. PCM? Opo, at the PCM. Philippine Bible College. Mm. Christian College pala. Sa Mm. Bigan. Hindi po. Meron pa tayo doon sa Philippine Bible School naman sa Vigan, pero hindi rin siya accredited po ng CHED. Hindi nga accredited eh. Saan ka nakakuha ng SO? Sa ano po, Philippine College of Ministry sa Baguio po. Mm. Accredited siya ng CHED. Mm. Itong non-instrumental? Hindi po pastor, kasama pa PCM, din oo. natin yan. Yung dati Opo, kay Kuya Sam. opo yan, sa Baguio po. Kay Sam Dubag, oo. Pastor Samduba. Hmm. Ano Ngayon yan? kay ano na, Oo, yun ang kaganda no kasi yung MBS hindi hindi credited eh. Yun ang nakakaano lang eh. Kasi kaya lang kaya umulit lang talaga. dito sa US ako nag-aral pa rin ako sa labas. Mm. Eh, oh, ano ko nasa na TV production noon. Yan. Ah, Yung tawag to diyan na communication. Dalawa dalawa yung degree na nakuha ko doon eh. opo, Kailangan pastor. kasi Pastor, data accredited eh. Mm, ah, mm. para kang nag-college na. Oo. Oo. College. Oo. Maganda rin kasi minsan. Uh-huh. Si Siyempre Brother kapag Gordon focus tayo sa Telares. ministry, okay na rin yun. Kapag Oo, yun. graduate tayo sa seminary at talagang sa ministry talagang focus natin, ang Panginoon ng kasama natin dyan. Yeah. Basta anyway, ang mahalaga diyan ang graduate natin na sa Panginoon. Amen. Anak niya. Yes po. Mm. Pastor Vale, ano nung goal ng group natin na ito? Anong pinaka-mission natin? Ang mission natin unang-una kasi nagkakaroon tayo ng problem sa mga katulad ng G12, nagkakaroon tayo ng iba, nagkakaroon ng problem sa iba-ibang sa once save always save, Opo, it ah comes to change. sa teaching doctrinal. Ang isa nga yung latest na nagiging problema natin yung Bible translations. Ewan ko kung nakinig mo na. Mm. Okay, ganito yan eh. Yung 1905 na Biblia, ano yan, na PBS, di ba? Philippine Bible Mm. Seminary. Doon walang Jehovah, walang Yahweh. Ngayon yung 2012 na translation, yung magandang balita, nagkontra. 5,214 times nagkaroon ng Yahweh. So yung Mm. 2012, hindi namin tinatangkilik yun eh. Kaya bumabalik kami ang Biblia, tsaka yung King James na Biblia, at tsaka Mm. yung salita ng Diyos. Kasi yung salitang Yahweh, wala sa original text yun eh. Wala sa Mm. original text. Yun ang nakakalungkot. Karamihan ngayon, nagagamit nila yun. Ginagamit nila. Kaya yung Yahweh, base yun sa yung Exodus 3:15, I am that I am. Tapos sabi nila, Mm. ang translation daw nun, Yahweh. Ang original text yun, Y-H-V, hindi W. Mm. Y-H-V-H. Kung may translate nyo, mas closer pa yung Jehovah kaysa sa Mm. Yahweh. So, nagkakaroon ng pag-aaway ngayon. Assembly of Yahweh, meron yan. Sa Pilipinas, dumadami na yan. Tsaka, Mm. Jehovah Witnesses. So, yung pala Mm. yung pangalan na yun, hindi namin ginagamit yung translation na yun. Yung magandang balita. Dapat nga yun eh. Iba yung mabuting balita, yung good news sa US, wala ding Yahweh yun. Mm. Mabuti. Yan ay maganda. Nakukuha mo yung pagkakaiba, maganda at mabuti. Mm. So, yung magandang Kalapit. balita,
Kaya nga mura, kaso ang may suspicion ako na sponsor yan ng Assembly of Yahweh. Oh, kasi ano tontuwa sila kasi 5,214 times lahat ng salitang Panginoon, Lord, pinalitan nila. Yung salitang Lord. Kaya mangyayari niya sa Psalm 23, Yahweh is my shepherd. Imbis na the Lord is my shepherd. So lahat ng the Lord is my shepherd pinalitan yun. Tapos yung salitang sa ano, may the Lord watch between me and thee when we are absent one from another. Pinalitan din yun. Naging ano din yun. May Yahweh watch between and thee. Sa iba, may Jehovah watch between me and thee. So yun ang nagiging problema doon. Kaya at saka number one, di ba tayo restoration movement? Restoration movement, sila Campbell, Stones, ganun. Hindi ginamit yan kasi nga sa panahon niyan yung nag-ano niyan na nag-imbento ng Yahweh. Panahon din nila nila Stones, Campbell, Alexander, Thomas Campbell. Hindi ginamit yan. Si Mr. Hale hindi ginamit yan kasi si Mr. Hale wala pa ng 2012 na magandang balita. Mr. Hale hindi ginamit yan. Yung founder sa Apari hindi ginamit yan. Yung founder sa Cebu hindi ginamit kasi 2012 lang yan eh. Yung translation na yan eh. So wala yan. Kaya, oo, ngayon hindi ginamit yan ng mga restoration movement. Hindi rin ginamit ni ni Jesus. Imbis na ang ginamit niya Aba, di ba? Ngayon, ang mangyayari niya, naglalaban-laban yan eh. Walang pangalan eh. Sa Acts 4:12, walang pangalang ibinigay sa lupa. So, lahat ng binigay na pangalan sa lupa, Yahweh, Jehovah, Allah, di ba? Merong hari, wala sa Bible. Kaya ibig sabihin, yung mga pangalan na yon man-made. Kasi paano naporma yung Jehovah, paano naporma yung Yahweh? Yahweh kasi nilagyan nila ng vowels, A, E, I, O, U. 'Di ba? Nilagyan nila ng vowels, nilagyan nila ng bakit naging A? Ayun daw yung Adonai. Paano nila nahulaan yun? Tapos yung sa E, Elohim. So parang yung sinob nilang puzzle. Pero ang tsaka yung Jewish Orthodox, alam niyo yung Jewish Orthodox? Yung Jewish Orthodox, meron silang original Bible. Hindi nila translate yung Lord. Sila Jewish na yun, ha? Ang nilagay nila, Hashem. Ibig sabihin, Lord. So, ibig sabihin, man-made. Kaya nga yung mga puti dito, tinatanong ko sila hindi nila masagot eh. Sabi ko yung mga puti, bakit, saan nyo nakuha yung Yahweh tsaka Jehovah? Hindi nila masagot eh. Hindi, yung translation, okay. Kung yung sa Exodus 3:15, check it out. Sa Exodus 3:15, find any translation kung may nag-translate nun. Wala. Exodus 3:15. Walang nag-translate nun. Tapos ang mangyayari niyan, lahat ng sorry, lahat ng Yahweh, lahat ng Lord, pinalitan nila ng Yahweh. Kaya hindi maganda. So, balik tayo. Si Jesus, hindi ginamit yan. Hindi niya ginamit ang Jehovah, ang Yahweh. Yung mga apostles, hindi ginamit ang Jehovah at Yahweh. So, yun ang nakakalungkot. Di ba? I am that I am. Sino nag-translate niyan? Lahat ng Bible translation, wala. Pero, from Genesis hanggang Malakay, Genesis, Malakay. Pero sa New Testament kasi wala yan eh. From Genesis to Malakay, nag-assume ng translate sila lahat ng Lord tsaka Diyos tsaka Panginoon pinalitan nila ng Yahweh at tsaka Jehovah. So yung dalawang name na yun wala sa Bible, wala sa si Jesus yung unknown kahit yung early Christians wala eh. Ngayon na nakakalungkot sa Pilipinas naglalaban yung 1905 na Biblia at saka yung magandang balita 2012. Ngayon lang yan 2012 eh. Sino bang pinanganak ng 2012?
before 2012? Ilang taong ka na, Brother AJ? 31 po, Pastor. 1993. So, pinanganak ka ng 2012. 57. Pababa. Ilang Opo. taong ka na noon? Ah, Uh, 2012. 2012. Oh. Ano ka, anong year ka pinanganak? 1993 ako, Pastor. Ha? 1993. 1990. 1993 po. So, ilang taong ka nung 2012? Ano Um, po, Pastor? 19. 19 ako na. 19 ka na. Yung mga Mm. yung ang Biblia noon walang Yahweh. Noon nagkaroon ng 2012 kaya nga alam mo yung PBS 1905 na Biblia at saka yung PBS 2012 na pangalan nito ang magandang balita nagkokontrahan. Kasi doon sa ang Biblia walang Yahweh. Pero sa pagdating ng ng magandang balita 5,000. Pagkinggan nyo 5,214 pinalitan ng lahat ng salitang Panginoon at Diyos. Kaya nga yung the Lord is my shepherd. Pag binasa mo 'yon, Yahweh is my shepherd. Sa ibang translation sa English, merong Jehovah is my shepherd. Wala sa Biblia 'yun eh. Naiintindihan mo 'yun? Kaya pag ano yung isa 'yun sa ano namin na kaya kami ang pangalawang dahilan kung bakit kami nagkakaroon na nito, yung katulad ng OSAS, Once Save, Always Save. Inaano namin na yung katulad ng Ephesians Ephesians ba yun? Sa Ephesians sino nakakanta na 2, 8 and 9, di ba? You are saved by grace. Pineriod na nila pero no. You are saved by grace through faith. Ngayon, merong saving faith, merong lack of faith, you need to remain faithful. You have to remain, ibig sabihin, pag hindi mo na, ano yun, kasi yung faith malalaman natin sa James 2 ang definition ng faith Di ba? Faith without work is dead. Tapos can faith alone saves you? Nakikita natin yung pagkakaiba. So, isa dahilan niya sa doctrinal. Pero sa akin, we can agree to disagree, di ba? Tama ba 'yon, Brother AJ? You can Opo. agree to disagree. Pero Mm. ang ini-sponsoran namin, marami kami na-sponsoran ng salita ng Diyos, nag-donate kami ng mga Bibles. Kasi nga kahit mura yung magandang balita, pero nakurap dahil nga sa Yahweh, 5,214 times lahat ng salitang Diyos. Yung Diyos, Elohim. Bakit papalitan mo ng ano? Tapos yung Lord Adonai, bakit papalitan mo ng Yahweh? It's a original text. So ganoon na ginawa ng PBS kaya yung PBS na 1905 original ngayon hanggang ngayon meron 1977 or something. Ganon. 1970. Ngayon merong mas maganda pa ngayon yung PBS na yung taglis. Ano nyo ba yun? Mayroong taglis na PBS, di ba? Merong translation na taglis sa PBS Yun ay pag chinek mo yung taglis na yun, walang Yahweh. So yun na-correct na nila ngayon yung later translation. Pero it's too late. Karamihan ngayon ginagamit na yung salitang Yahweh tsaka yung iba Jehovah. Too late na. Na-use na yung tao pero si Jesus, ang tanong lang natin, ginamit ba ni Jesus? Hindi. Ginamit ba ng apostle? Hindi. Ginamit ba ng Restoration Movement? Hindi. Ginamit ba ng mga founder katulad sa MBS? Hindi. Sila James Willis? Hindi. Yung mga founder ng mga ng Bible Seminary? Hindi. So, later lang yan 2012. Noong 2012, doon nagsimula gumamit ng Yahweh, ang Tagalog. Kaya ngayon, ang hirap i-correct Mm. na. Napansin mo, meron ka bang tanong doon, AJ? Anong ang tanong mo? Wala Hmm? naman po, Pastor. Okay. Okay? So Basta yun basically. kaya kami na-create to combat group discussion. Ano bang comment nyo sa mga ganon? Yun ang group discussion natin. Kaya minsan nga sabi ko nga sa grupo dito, kahit yung mga pastor nga kinakausap ko Mm. Kasi yan Bale, yung nandito, yung Pastor, mga kasama natin.
Ah, Mga pastor lahat. oo. Yung ano, yung mga Mga kasama natin dito, pastor, mga pastor lahat to. oh, nagagamit nila 'yun eh. Kasi nga pag meron kayong magandang balita, hindi pwedeng hindi mo mabanggit. Lalo pag yung Bible study mo Old Testament. Sa New Testament, walang kaya may nagtanong sa akin eh, Pastor Brad, ano gagawin namin sa magandang balita? Sabi ko sa kanila, gamitin nyo na lang yung New Testament kasi sa New Testament, walang Yahweh doon. Yung New Testament na magandang balita, walang Yahweh. Nakuha nyo? Narinig nyo ba kayo? Yung New Testament. Pero yung Genesis hanggang Malakay, 5,000 times 214 eh. Mababanggit at mababanggit niyo yun eh. Parang gumamit ka rin ng alam mo yung Assembly of Yahweh. Dumami yan eh sa Pilipinas ngayon eh. Narinig yun na yan? Ha? Hindi ko pa po namit yan, pastor. Dami, dumami na sila. Kaya tontuwa sila yung Assembly of Yahweh. Ay ngayon na karamihan sa Church of Christ, pinoprotektahan yan. May professor nga sa MBS, ginagamit yan. Mm. Tinanong ko sa kanya, ikaw, Restoration Movement, professor. Ang tanong ko sa iyo, can you name sa Restoration Movement na ginamit ang Yahweh? Hindi ko pa nabasa yan eh. Babalikan kita. Hanggang ngayon, di pa bumabalik sa akin. Sabi niya, babalik. Sige, okay lang yung healthy discussion, sabi ko. Kasi ginagamit mo yan, i-prove mo na nasa original text yan, tsaka ginagamit ng mga restoration movement, ginagamit ni Jesus Christ yan, ginagamit ng mga apostles, ginagamit ng early Christians, wala. Ang pangalan nung nag-imbento niya, Gesenius. Gesenius, inimbento yan nung 18th century. Nauna sila Campbell, sila Thomas, si W. Stones. Nauna sila yung Restoration Movement, yung We Speak Where the Bible Speaks. We are silent, where the Bible is silent, we are silent. Sila yan, Restoration Movement yan. Yan ang niya, Mm. we speak where the Bible speaks. Yun ang Ah, restoration in 17th century. Ngayon si Gesenius inimbento yung yan, Jewish scholar, pero hindi siya original na Jewish. Kumbaga sa Amerika siya, sa US. Inimbento niya yon, nilagay niya yung Adonai, siningit dun sa missing vowels, nilagay niya yung Elohim, siningit niya sa missing vowels. So si Gesenius, ginamit niya, pero hindi ginamit na restoration movement yun. Kasi nauna pa nga yung restoration movement, hindi na ginamit yung Yahweh kasi alam nila wala sa original text. mm. Oh, wala yon. Kaya nga doon nagka-problema. Kaya ngayon ang nakakalungkot sa convention natin sa National Convention ginamit 'yun. Nako kahit dito sa US ginamit din eh. Kaya sabi ko tinanong ko yung mga speaker, bakit ginagamit niyo 'yan? Kasi ang nagpasikat niyan meron na sa Southern Baptist Seminary somewhere. May nag-thesis niya, ginamit nila 'yan. Kaya yung divided din ang Baptist kasi may gumagamit ng Yahweh, meron hindi gumagamit. Divided din sila. So, yun ang nakakalungkot. Kaya tayo, kung maaari, hindi natin gamitin yung magandang balita. Maraming translation ang salita ng Diyos, ang Biblia. Tapos meron pang Tagalog na King James. Tapos meron pang anong pangalan nito? Tagalog na King James bago meron pang yung Taglish. Yung Taglish maganda rin eh na pinabasa ko nga kay kapatid na sino to si Mon. Don Munching. So anyway, isa yung dahilan. Ngayon, ang isa pang pagtulong natin, kaya tayo na-create ang grupo na to, actually Monday, kada Monday. Kaya na-create para tumulong sa isa't isa ng mga ministers. Hindi naman natin kahit na one-time gift, ganun, di ba? Yan ang purpose ng grupo natin, magtulungan tayo. Ang kulang kasi sa mga seminary, kulang yung mentoring. Nag-graduate tayo pero walang mentoring. Napansin nyo, 'di ba? Walang mentoring
na minsan nangyayari, nagkokontrahan, nagkakaroon ng pangalan nito, ng competition. Hindi dapat ganun. Kaya kailangan dapat tayo magkaisa, magtulungan. Pero siyempre hindi naman natin maalis yung iba, yung disagree, 'di ba? Hindi lahat ng turo natin we can agree, but we can agree to disagree. Meaning na respeto na lang. Pwede tayo mag-discussion, 'di ba? Ganon ang no? Usapang discussion. Kung tama ka, di papakinggan natin. Katulad ng One Save, Always Save, bago yung G12. Okay, depende nila yung G12. Ganito ba yan? Meron pa bang profit ngayon? Kasi sa G12, nagkakaroon na ng profit eh. Tapos sa G12, meron na silang bishop. Mangyayari niya si Brother Robert Teope, profit Teope, ha? Ikaw AJ, magiging ka ba? Profit. AJ, ha? Prophet ka ba? Meron pa bang prophet ngayon? Ha? Acting like a prophet. Ha? O si Prophet Joey. Tama ba 'yon? Ha? Hindi, ang propeta. Kaya Oh. bumagsak si Muhammad eh. Oh. Kasi kinakailangan may word. Ano ba yung word? Kinakailangan ang isang propeta na paghimala. Oh. Ginawa nila si Adan na propeta. Saan siya magtuturo doon? Tapos ginawa nila ng propeta huling propeta si Muhammad. Mm. Ano ang ano niya? Ano ang kanyang ituturo? Meron Mm. bang bago? Yeah, tama. Kaya sinabi nila, kinurap daw ang Biblia, kaya may naituturo silang bago. Oh. Pero the fact is, ang propeta, siguro yung office wala na, pero the function is always there. Ang function Yung kasi ng function. prophet, prophesying, meaning preaching, Nagtuturo. nagtuturo, The office, preaching. the office is not there, but the The function. function, yung function. Pero yung Tama. title, wala na. Kasi Wala ngayon, na, wala na. Opo. wala na yung title. So, yun ang isa sa mga natin. Anyway, tayo buksan natin yung Bible. Sino bang pwede magbukas ng Bible? Sa itong lesson natin, Ephesians 5, 5:15 to 21. Open discussion to ngayon, Hmm. Open discussion. Sige. Ephesians 5:15 to 21. Maganda to eh. Kasi ito para maano natin yung mga yung non-sumeta kasi yun lang ang pagkakaiba eh. Kaya sabi pag may nagpo-posting diyan na wala daw music sa Bible, sabi ko ano yung Salmo, anong ginamit ni David kasi si David kaya nawawala yung masamang espiritu ni Saul, tinutugtugan ni David eh. 'Di ba? Si David tumutugtog siya para Tama. mawala yung masamang espiritu. 'Di ba? Napansin niyo ba 'yon? So, isa 'yun sa mga ha? Kaya kung halimbawa merong inaalian ng masamang espiritu, pakantahin niyo lang si Brother Joey diyan. Ha? Robert, kailan ka kakanta? Oh. Hindi naman natin Robert. Ganun 'yan eh. Kasi ang spiritual song pag yung kumakanta ka talaga ng spiritual song, alam nyo minsan ano ba sa panaginip nyo na minsan kinakanta nyo? Katulad nung ako sa mga He is Lord. Yan. Kinakanta ko yun eh. Yung, alam Yes, nyo, Lord. can you sing a song in your dream? Yes, you can. Have you tried it? Kasi pag naka-program na sa isip mo yan, alam mo, 'di ba minsan meron tayong binabangungot, sabihin yung napapakinggan mo yung mga 'di ba minsan meron nandoon ka sa dark corner tapos biglang inaano ka ng espiritu, 'di ba? Tapos ang gagawin mo in Jesus name. Tapos gagawin mo yung yung kumakanta ka, He is Lord. He is Lord. He has He has risen from the dead and and He is Lord. Yan ang Okay, yung sinasabi Psalms nating 23. pangalan na binigay. Walang ibang pangalan na ibinigay. Jesus is given under the heaven. Sino nagbigay niyan? The Father through sinong angel na nagpakita kay Mary? Gabriel. Sabi ni Gabriel, Mary, ang ganun din kay Joseph, you Do shall not call be him, afraid. you shall call him Jesus.
Ang nangyayari ngayon, yung Jesus pinapalitan nila ng Jehovah, pinapalitan ng Yahweh, pinapalitan nila sa Islam na Isa. Anong Isa? Ha? Ha? Isa Almasi. I- iisa si Yan. Jesus at ang Ama, di ba? Ay, Ah. isa. Sinong babasa? Para mapakinggan natin. Ephesians kasi sa next maganda yung lesson natin. Paki-follow up lang. Ah, Ephesians Ephesians 5, 5, 15 to 21. 15 to 25. Ha? 15 to 21. 15 to 21. Sorry, hindi ko na makita. Malilit ang letra. Oh, sige, si ano na lang, si Brother Joey. Okay. Ephesians chapter 5, 15. Tama, no? Mga ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang. Tama ba ito? No. Kundi gaya ng marunong. Verse 16. Na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Verse 17. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. 19. Na kayo'y mga usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na aawitan at nagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Verse 20, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na ating Ama. 21, na pasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. 22, mga babae, ayan, sumobra na ako, no? Yeah, Mga babae, tama na yun. Ibang tama discussion. nga si Brother Robert, Pastor Robert kanina, hanggang 21 lang. Okay, Amen. nakita nyo to, no? Mag-ingat kayo. Alam nyo, minsan ang nakakalungkot kasi, nagtatalo tayo sa yung sa mga Kristiyano, yung sa opinion. Sabi nga no, di ganito yan in opinion, liberty. Doon tayo nagtatalo, 'di ba? Ang COC or in opinion, ang hindi nakasulat sa Bible, doon ang pinagtatalunan. Kaya ang nakakalungkot diyan na lalong nagdi-divide na nga sa denomination. Katulad ng divide na banggit ko, ang tayo Christians lang, Kristiyano lamang ang dapat nating gamitin. Pero hindi tayo ang mga Kristiyano, meron pa ring iba, 'di ba? Kaya lang hindi nila ginagamit yung Christian. Ngayon, ulitin ko, naniniwala tayo sa baptism pero hindi natin kailangan tawagin nating sarili nating Baptist. 'Di ba? Meron tayong metodolohiya na method of life living, but we don't have to call ourselves Methodist. We believe that Jesus is coming. Jesus is coming soon or later, but we don't have to call ourselves Adventists. Di ba? We believe that the elders are leaders of the church, but we don't have to call ourselves Presbyterian. Yeah, di ba? Nakukuha na yan Kaya ibig sabihin, we believe that we should be protest any wrongdoing, but we don't have to call ourselves Protestants. Like, di ba? We believe that the Spirit comes or the church started on day of Pentecost, but we don't have to call ourselves Pentecostals.
Kasi parang wino-worship mo yung salitang Pentecost Day, 58th day of the Pentecost. So anyway, yan ang mga ano natin na the difference. But what's essential na sa Bible, gamitin na natin. Non-essential, hindi nakasulat opinion, libre tayo. Anong katulad ng opinion? Si Brother Joey, gusto niya lagi nakabarong. Halimbawa lang yan, ha? Ano yun, opinion na yun eh. Ay, gusto naman iba naka-tie. Gusto naman iba naka-t-shirt lang. So those are opinion. Hindi natin gagawin doktrina yon. Tama ba yon? 'Di ba? It's a matter of opinion. Ano tayo? Wala tayong okay lang yon, 'di ba? Kailangan pray. Ngayon dito sa 15, ano napansin nyo? Mag-ingat kayo, lumakad kayo, huwag gaya ng mga mangmang, gaya ng marurunong. Ngayon, paano ba tayo magiging marunong based on dito sa ating ano? Anybody, sa mga nabasa ninyo, ito to, nakikita nyo naman ano, ang text dito na binasa ni Brother Joey. So, anong palagay nyo? Ah, tingnan natin kung ano niya, extra large. So, sa 15, ewan ko kung nakikita nyo. Nakikita nyo ba? Oh, okay. 15. Hanggang ano yan, 21 lang kasi pag 21, pag 22 na tungkol na sa ano yan eh, pasakop eh. Okay, bukod dito, tatagdayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Saan natin makikita to? 'Di ba Ephesians ano sa 6, 'di ba? Ephesians 6 yung armor of God, 'di ba? Pananampalataya na pananampalataya siyang ipapapatay ninyo sa lahat ng ano yan, nangag niningas na ano to, suligi. Ang lalalim ng ano eh, balik tayo sa English. Kasi parang ano eh, malalalim na masyadong ano eh. Tingnan natin yung English niya. Ah, nakikita niyo to, ito yung mga translation, ang Biblia, yan o. Ang dating Biblia, 1901, see, 1905. Yan ang ano, yung mga ano, pero pagdating na yung salita ng Diyos, tapos yung magandang balita, hindi ito maganda. Ha? So anyway, let's see sa English na ano, sa English na translation. Yung ano, ayan, maraming English translation eh. Oh. Nagmagkabit ba kayo ng Bible Gateway? Dito niyo makikita lahat eh. Ha? Ah, Opo. yeah. Ito ngayon na ang ginagamit ko sa ano na ano either NIV or New King James Version. So ito yan no, sa 6, 6. Dito tayo sa 5. Sa 5. 5 ano yan eh? 5 ano yan 5:15, 'di ba? Lumakad kayo. Ito pala mali yung kanina. Oh. See that you walk uh, circumspectly, not as a fools, but as a wise. Kailangan matalino tayo. Matalinong matching. Okay, ano na, mag-share tayo, kapatid. I wanna hear from you guys. Anong ano napansin nyo dito? Ito itong mga verse na to. Ha? Anong mga napakinggan nyo? Ito, therefore, ano sabi diyan? Ha? Mga kapatid, gising pa ba kayo? O kumakain? Ano yan, dinner time eh, sa inyo. Sa amin dito, breakfast eh. Breakfast pa ngayon. So, etong ano, i-focus nito sa ano, yung 18 to 19. Ang ganda nito, yung lalo na sa 19. Hmm. Speaking to one another in psalms. Alam mo yung salmo? Ha? Hymns. Ah, lahat ito may ano to, may instrumento eh. Karamihan dito eh. Tapos sabi ng ano ng instrumental, sabi nga na making melody in your heart. So ibig sabihin yan, wala daw instrument diyan. Di wala ano yan yung Yung making hymno melody. siguro, pero yung salmo meron. Hindi, yung making melody in your heart, ibig sabihin hindi ka rin magsasalita. Hindi walang maririnig na boses kasi from your heart eh. Kaya wala ding ano. Ang nakakalungkot nga diyan hindi daw sabi ko okay if we use music sabi ko do sa mga preacher ng ano na instrument kung gagamitin namin yung music
saan kami pupunta? Pupunta ba kami sa impyerno o pupunta kami sa ano? Meron ba music sa impyerno? Di ba? So, ibig sabihin na hindi nila masagot to eh. Purgatorio. Kaya sabi ko, okay, nung unang panahon ginamit ang music, yung instrument. Kailan naputol yan? Kailan na-stop? Diba? Hindi nila Nung New Testament, under persecution sila eh. Kaya wala kang makikita ang nagkaawitan sa mga sinagoga at sa ano. nga, walang boses, walang ano. Kaya nga nagkikita-kita na lang yung mga Kristiyano sa sementeryo Mhm. para sa mga kuweba para lang hindi sila ma-identify kasi pag nakita sila, ito yung mga subversibo na laban sa emperor ng Roma. Yeah. Hulin! Yan ang mangyari. Kaya halos hindi natin makikita. Although, meron pa mga verses na magpapatunay, gaya nga sa Ephesians chapter 5, na we are encouraged to sing psalms, hymns, at mga bagong awit. Mm. Yung mga, this is the day. Si Brother You Fontenares, walk. audio eh. Oo nga, wala siyang audio. Ano niya yan eh. Kanyang forte ang psalms and Hindi, hymns ang at iba, bagong awit. walang ano, nakikinig lang. O, na si Sister Nora, meron yata silang ano. Okay lang, basta makikinig lang kayo. Ang ganda yung ano nila. Ang iba, hindi naka-attend kasi nga meron silang mga activity. Si Brother AJ, sa ano to, ipinopromote natin tun sa Taiwan. I-pray natin. Brother AJ, nandiyan ka pa ba? Para maano natin yung ano mo. I-ano natin yung promote natin yung sa Taiwan. I-pray natin siya. Ang safety niya, ang blessings, di ba? Ah, so, Nandyan sila kapatid na pintuan. pintuan sa Saka Taiwan. meron mga tiga Manena na nandyan sa Oh, sa Taiwan. i-promote natin, di ba? May pupunta ng Taiwan, ay i-refer natin si AJ para magkaroon sila ng nagkakaroon sila ng service house service. Hopefully, makakita sila ng building, ano? Tama ba yun, Brother AJ? Opo, Pastor. Oh. Praying. Kaya lang, wala eh. Walang tumutulong na. Sariling sikap talaga. Ay, tama. Ano lang basta Brother AJ continue lang and then pag may mga kapatiran na pupunta rin ng Taiwan, i-refer namin sa iyo. Tama ba 'yon? Okay ba 'yon? Anong pang contact number yung yung nasa Facebook, okay na 'yon? O, Pastor, o Facebook na lang. Actually, Mm. madami na rin mga kapatid dito, mga pastor na taga Pinas na nagre-refer ng mga members nila. Oo. At minsan yung trabaho kasi namin dito pas hindi kami lahat ay day off ng Saturday, Sunday. Oo, yun ang Saka yung minsan malayo. Kaya maganda sana dyan kung naisip ko kung magkaroon ng gawain dito sa lugar namin, meron pang isa na lugar na pagdadausan Oo. someday. Oo. Para Kaso Sunday hindi na off ba kayo pag Sunday o may trabaho din? ako, pastor, off ako sa Sunday. Karamihan off ng Sunday. Oo. Ang sa amin dito kahit minsan sa Amerika, meron kaming minsan hindi sila pwede ng morning, may nagtatrabaho. Ginagawa namin sa afternoon or lunch or Mm. gabi. Ayun, ang kalaban mo na sa gabi pag may mga sports, may mga basketball, may mga football, Mm. ang iba Mm. nag-skip. So, very challenging kay AJ. I-pray natin siya na sana mag-ano siya. Um, hopefully na makontinue yan and then strength. Number one, i-pray natin yung health kasi healthy kailangan sa iyo, di ba, Brad? Ang health din. Kailangan natin ng health. Then, Bale, for update sa inyo mga kapatid, itong Church of Christ Taiwan ay nag-start ito 2 months ago. At nag-start kami doon sa apartment, ay sa park. Tipon-tipon kami doon. Una, may nakausap pala akong mag-asawa dito sa Taiwan. Nag-usap kami kung paano pagtutulungan. At pwedeng gamitin yung apartment nila. Kasi pag maulan po, hindi kami pwede sa park. So, to cut the story short, nag-start na siya. 2 months na Illegal siya ngayon. assembly.
At last month po ay naghahanap na ako ng building na pwedeng marentahan sana. Kaya umaasa ako na may mga tutulong din talaga pag nakita yung faith ng mga taga Taiwan. Oo. Ang sakit ng Church of Christ talaga kung nagsimula ka, sarili mo at Mm. pahirapan yung tulong. Kaya sige, sabi ko park na lang muna tayo, apartment muna, mag-ipon muna tayo. Ah, may konting tiis lang, God will provide. Ilang years bang contract mo diyan? Kakarecontract ko, Pastor, another 3 years po. Another 3 years. Okay. Baka mabisita ka namin diyan, mag-stop over kami pag-uwi. Yung may mga kakasama kami. Kasi karamihan sa mga yung taga-US umaattend dito pag yung Monday diyan sa Pilipinas. Sa Zoom natin mas marami. Ito medyo minsan marami tayo dito, minsan kukonti. Pero yung karamihan na umaattend ay Monday. So sa Monday and then ipe-present natin i-pray natin yung yung mga basta i-update mo member nakaka ka ba access dun sa Facebook COC Phil and Fellowship. Opo, Pastor. Meron. Merong site doon o pwede ka mag-posting doon tapos yung point of contact yung ba in case kasi katulad sa Singapore si brother Larry Arianciano Singapore yun. Minsan marami nag-stop over dun sa church nila. MBS yun, MBS graduate din yun. So marami silang ginagawang Anyway, ganun lang ang gawin natin. So itong grupo natin, COC Pilam Fellowship, ang purpose natin talaga magtulungan. Bukod sa doktrina, magtulungan tayo. Yung doktrina, it's a matter of naman yun we can agree to disagree. Oh, si Brother Singh nasa yan. So maganda. Ano mo lang, pwede ka mag-posting doon. Okay? Mga Sige po, prayer Pastor. request So and then hopefully kasi Monday may trabaho kayo no. Sunday ang off sa iyo. Okay, i-continue natin pray for sa Taiwan. Tsaka mo i-pray natin talaga safety mo pag yung tinupak yung China targeting kayo diyan. Opo, Pastor. In China mabuti na lang naayos Nakahanda naman ang Batanes. hindi mabuti na lang ang US tsaka China hindi natuloy yung conflict nila sa trade. So na-solve. So hopefully hindi magiging aggressive kasi Na, bumabagsak ang China ng China yung China nila yung nila yung tawag dito sa yung trade war. economy nila Mm, Mm. bagsak na Brother Mike, ang ganda ng bubungan nyo Ganda ng bubungan nyo Praise the Lord. Yung church sa yan, pila-pila sa Rizal bago na yung bubong. Ha? Hindi Hindi pa na po, sa ano po. Sorry, nasa ano po ako, nasa labas ako, kaya hindi ako nakapag, akala ko nasa yung labas po ako. akala ko Wala po yung sa bahay. wala ka sa bahay. Sabi ko, ang ganda ng bubungan nyo pa. Nasa labas kayo. Parang yan parang parang nasa mall Hindi po. Sa resort po, nasa resort po Nasa kami. resort kayo. Ay, akala ko sa church na yan Hindi pa po. Pero biyaya ng Diyos, tuloy-tuloy na po yung Ah, pagawain sa church. ah. So anyway, yun lang. Ano ba? Wala na kayong comment sa Ephesians Ha? Wala na. Wala na kayong comment sa Ephesians. Hmm? Ah, kumustahan na tayo? Basta yung natin, ang project natin na i-pray nyo kasi number one, 'di ba nabanggit ko na sa inyo, yung convention dito, hanggang ngayon nagdadalawang isip pa rin ako kasi number one, yung presidente nila, Baptist na, active sa Baptist. Mm. Yun ang nakakalungkot dyan, Baptist. Tapos tinanong ko siya personal, sabi ko ilang taong ka na hindi umate ng COC? More than 20 years na daw. Ay, Tapos yung gano? convention, oo. Tapos ang speaker niya, Baptist din, yung preacher nila. Tapos karamihan sa mga director, kinu-question ko nga kaya nakakalungkot
kumbaga sa yung NATCOM nyo dyan, halimbawa, naging presidente, Baptist, pagkatapos Ano kaya yan? yung speaker, Baptist din. Di ba? Nakakalungkot mo. Di ba? So, i-pray ninyo kasi nadi-discourage ako eh. Tapos meron tayong mga magkakaroon ng speaker, ini-schedule ko na si yung di dyan sa may California, ano siya. Hindi man lang binigyan ng speaker, atin to, ang kanyang church, yung Filipino church sa sa San Jose, California. Ang doon, maganda yung niya, maganda yung church niya. Pati yung mga praise team, ang ganda. Kompleto yung band, kompleto, ang ganda. Ayun, COC talaga yun. San Jose Church of Christ. Kaso hindi man Mm. nabigyan ng speaking. Tapos itong Baptist, kaya masama loob yung preacher natin doon, Pilipino ha. Sila Moses, magagaling yun. Oo nga eh. Si, Sila Malte. sila Alon at Oo. yung ang Alon. Norman Kimson. Kingston nandoon. Oo. Ganda ng boses ng mga yon. Yung nga, sabi nila, attend din lang sila for the sake na lang sa iba, pero na frustrated yung pastor, minister. Sabi ko, i-pray San natin, Guillermo. sabi ko, bakit ganun, di ba? First time to nangyari, Baptist yung speaker. Baptist Pwede yung bang malaman, Lolo Ador, ang pangalan nun? si Arnie, Arnel? Arnie, Arnel Alon. hindi, yung preacher Arnel. sa, Ay, yung preacher sa si Arnel nga po. Arnel Presidente. Alon. Yung presidente, si Arnie Ah, Iclabi ba yun? ay Oo, sorry. lang. So, yun ang nakakalungkot. Kaya ako, nagdadalawang isip ako kung aaten ako. Kasi baka maano lang, ma-question ko eh. Hindi, hindi, parang hindi Di ba? Ito yung Mhm. teka muna, ang, ang, ang Arnie Alaba. Oo. Alaba? Hmm. Grandson ni Brother Diego, Sister Maria. Apo na to eh, Mga taga ano yan? Taga Laguna? California. Hindi po, California. sa Pilipinas. Hindi Mga na, Yung mga, hindi na to, yung mga apo na. Romulo, yung Hindi, mga apo Romulo, na taga yan eh. Bicol yan. Hindi, tsaka apo na yan eh. Ibig sabihin apo na, hindi na siya active sa Hindi, Opo, opo. ang principle kasi ganun din, yung mga karamihan sa mga kahudo, hindi na rin maatin ng ng Church of Christ nasa Baptist na eh. So, ibig sabihin, yung mga apo po na, yung mga third generation na, halimbawa, tayo, first generation tayo. Yung apo natin, third generation na. Nakuha nyo? Yung third Opo. Yes. generation na medyo, yung liberal, masyado ng open, yun ang nakakalungkot. Kaya, frustrated, maraming si brother, frustrated si pangalan nito. Si sa New York, si Brother Charlie Bantok, frustrated siya, parang ayaw rin umaten eh. Nakikiramdam na lang kung ano ba. Pero walang nagbo-booking. Hindi kami Sana nga nagbo-booking. ulit, Lolo Ador, ang binyo. Sa diyan sa Napunta. California, sa may San Francisco. Teka muna, tingnan ko para for sure. Ayan. Karamihan dito sa mga nila anong pangalan ito sa napapaano nga ng ng Kasi, mga Kimson. nag-echo ka dyan, Brother Armel. May echo ka. So anyway, May i-pray natin ha kasi ang hirap tinitimbang natin yung situation eh. Wala pa rin akong decision. I-pray lang ninyo hindi na Christian churches convention nagiging interdenomination parang nagiging Baptist na rin eh. Ginano ko nga yung in charge sabi ko bakit ganun? Ginano ko pa nga si Ani Alaba, sabi ko bakit hindi tayo mag-umpisa ng Christian Church or Church of Christ diyan? Hindi pa nagre-reply eh. Sabi anyway,
I-pray nyo yun na sana magiging bumabalik. Kaya ang hirap nito kasi pag nag-iumpisa ng ganyan yan, hindi na maibabalik yan eh. Napansin nyo ba? Takuin nyo ba? Pag yung naumpisa na ng Inter, tapos ang mga leader Baptist, hindi na mahirap ng kunin. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, yung Christian churches dito sa Washington, dito ay ang Baptist preacher, ang turo yun na. It's a matter of time na palitan na lang yung pangalan. Yun ang nakakalungkot. Kasi pag wala ng Church of Christ na preachers or Christian churches, ang tendency no na maghanap sila na iba-ibang mga preacher na kahit sa denomination. Pag napasok na, kahit dyan sa Pilipinas, di ba? Na yung dalawang problema natin, denominationalism eh. Tapos let's talk about denomination. Ano ba ang pagkakaiba ng denomination sa Christian churches or Churches of Christ? Anong pagkakaiba? Anong opinion nyo? Anong nyo? Ang denomination, Ang denomination po, meron silang grupo. denomination group. Pero Kaya anong tayo pagkakaiba ay ng grupo? hindi tayo denomination kasi hindi tayo grupo na lumabas sa main, kundi kaya nga naniniwala tayo, kasama tayo sa 33 AD. Although, doon sa 33 AD na yon na naniniwala, kahit ang Encyclopedia Britannica, ang Church of Christ, ay naniniwala na ang kanilang founder, sabi sa Encyclopedia Britannica, naniniwala tayo na tayo ay si Kristo ang founder natin. Ang Methodist may tao, ang Baptist, si John the Baptist ang tinutukoy. No, lahat ng grupo, sabi sa Encyclopedia Britannica, pagka binuksan nyo, makikita nyo ron na merong tinutukoy Seventh-day Adventist, Methodist, may taon nagpasimula sa kanila. Tayo ay wala. Okay. Ang isa sa pagkakaiba natin, kumbaga ganito yan eh. Halimbawa, 5 kayong magkakapatid. 5 kayong magkakapatid, nag-asawa na kayo. Ngayon, separate na yun. Independent na yun. Hindi mo pwedeng buong pa rin pamilya magkocontrol. Kasi yung denomination, number 1 yan, centralized. Sa atin, walang centralization. Nakuha nyo? Yung denomination, pag sinabing Baptist ka, it's a central, most of them. Katulad ng Methodist, mayroong central kumukontrol sa isang grupo. Yun ang denomination. Tayo, non-denomination, walang kumukontrol tayo locality, katulad ng church ni Brother Mike. Hindi pwedeng kumontrol yan sa church ni Brother Isaiah. Hindi pwedeng kumontrol yan dyan sa church nila Brother Tiope. Hindi pwedeng kumontrol yan sa church nila, sino pa ba dyan, di ba? Yun ang ibig sabihin, ibang pamilya, pero iisa. Di ba? Yun ang, kumbaga sa independent. Ang denomination, merong kumukontrol. Pagka merong Southern Conference, may Southern, ibig sabihin na under umbrella. May umbrella ba? Ganon. So isa 'yan. At saka tayo walang kumukontrol sa atin kaya minsan napapansin ko bihira tayong lumago financially, 'di ba? Bihira tayong dumami numerically. Bihira tayong kasi independent kanya-kanya yung pamamalakad ni Brother Joey iba sa pamamalakad ni Brother Tiope, iba sa pamamalakad ni Brother Isaiah, iba sa pamamalakad nila Brother Mike. Kasi ganito yan minsan ang service nila, ang Lord Supper nauuna bago mag-sermon. Ay ba, ang sermon bago mag-Lord Supper. Ganun yun Pero sa mga denomination uniform. Tapos may control, may presidente, yan ang sabi ni brother, presidente ng conference, presidente ng General Assembly, presidente yun ang tinatanong ni brother Teope na denominationalism. May board sila. May mga board. Kaya pag pinasok sa Church of Christ yung mga Christian churches,
naboboard ang mga member lumalabas. Nabuburingan. So, kailangan talaga ng denomination. Ibig sabihin, ang pamamalakad ni Brother Joey sa church, hindi pwede niya i-enforce kina Brother Tiope o kina Brother Arman o kina Sister Leona, Nora, hindi pwedeng i-implement yun. Kanya-kanya yan eh. Pamilya mo, pamamalakad mo. 'Di ba? Nila Brother Mike, iba yung pattern nila. Kaya yan sinasabi non-denominational. We are not connected sa mga head. Ang Iglesia ni Manalo centralized, ang Katoliko centralized, ang Baptist majority hindi lahat centralized, ang Jehovah centralized, ang Assembly of Yahweh centralized. Tayo non-denomination. Ibig sabihin, we call ourselves only Christians. Hindi Methodist, hindi Baptist, hindi ano. Christians only. Yan ang pagkakaiba sa denomination. Kaya tayo non-denomination. May mga churches non-denomination, ibig sabihin, wala silang kumukontrol sa kanila. Pag nakikita niyo yung mga churches na sinabi non-denomination, independent sila. Hindi sila yung may hawak sa kanila. Kaya yung halimbawa, ang kagandahan naman ng pros and cons, hindi mo pwedeng ibenta yung church building. Hindi pwede sakupin ng ibang denomination. Kaya nasa atin sa Church of Christ, Christian churches, maraming building na binili, na benta for profit ngayon na hawak na ng meron tayong pinakamalaking Christian churches dito, Church of Christ, na bili ng Iglesia ni Manalo, the whole building. Nakakalungkot. Pero ganun yun eh. Kasi nga tayo ng denomination. Ang denominational centralized, ganun yan, karamihan. So, anyway, yun ang pros and cons sa atin. Kaya nahirapan tayo lumago. Ngayon, pag naman tayo na naging denominational, isa na magkokontrol. Halimbawa, si Brother Joey, sumikat to. Nakontrol niya na yung G12 ganun na nangyari. Sumikat nakontrol niya na. So isang organization yun, naging denomination, G12 na. So lahat ng pinupuntahan niya, ang nakakalungkot, ang hinakot niya puro COC. Hindi siya nag-umpisa ng kanya kundi lahat ang wise niya eh. Ang kinuha niya yung mga ministers yung mga pastors Oh. Yung mayayaman na miyembro. Hindi lang mayaman na miyembro, yung mga ministers nadala sa emotion. Joey, May ikaw, yan eh. tinatawag ka, lumapit ka, lumuhod ka, umiyak ka, tumalon ka, kumanta ka ng 24 hours. May mga ganun Ibig sabihin na ano siya yung charismatic na speakers. Gusto mo bang kumita? Gusto mo bang lumakad? Gusto mo lumakad sa tubig? Isa yun sa mga yung pangakong yung mga pangakong yung exaggerated. Kaya isa na sino ba hindi gustong gumaling? 'Di ba? Sino ba hindi gustong pero yung pangako na bumalik ka bukas, baka kulang ka. Bumalik ka, brother Mike, kulang pa yung pananampalataya. Dagdagan mo ng konti. Makakalakad ka sa tubig. Subukan mo dyan, nasa pool ka, lakad ka sa tubig. Pumikit ka. Isipin mo yung sa taas. Alam mo yung mga magagaling na speaker, di ba ganon? Di ba? Ang pangako, yun, alam mo pangako mga pangako. Ngayon, pag pinangako ko, okay, ngayon, mga kapatid, 1,000,000 within this month. Yan sa mga sa mga prosperity gospel Next month, Brother Joey, tatanggap ka ng 1,000,000 next month. Pero magbigay ka muna ng 1,000 kada linggo sa grupo natin.
Diba? Ano, Brother Mike, ibigay mo yung ano mo, yung ibigay mo ang lahat ng ari-arian mo. Ang Kasi, iyong tinatangkilik. yeah. Ganun yan eh. Yun yung Anong strategy ng ano, meron ka? Ha? scammer. Sabi, Yun yung anong strategy ng scammer. scammer na yun. Ha? Anong meron ka na may ibibigay mo sa Panginoong Jesus? Pero ipadaan mo sa akin akong third party. May lupa ka ba, Brother Armel? Gaano kalaking lupa mo? Ilagay mo sa pangalan ko para kay Jesus, para ka na si Kibuloy. Anak ng anak ng pating taga yung kumusta na yung eleksyon nyo? Sino bang binoto mo, ha? Mukhang hindi lumabas si Kibuloy. Ang layo, no? Ha? So anyway, napapag-usapan lang natin 'to, no? Okay ba? Ha? Wala na ba kayong tanong? Alas 6 na. Ano na sa inyo? Alas 9 na. So, yun ang napag-usapan natin. So, sa Monday, ano yung paghanda ng kanta ha? Yung ano natin tungkol kay Jesus. Okay? Ha? Okay? Mhm. Sa Monday. I-pray natin si Brother AJ kasi challenging 'yun eh. Nasa foreign land ka, mag-umpisa ka ng church, maganda 'yun eh. I-pray natin ang lugar nila tapos yung mga dadalo, winning soul kasi 'yun eh. Continue to pray si Junjun, ha? Pakinggan natin ng prayer. Mag-closing prayer muna tayo kung bago mag-linger longer. Naintindihan mo, brother, Sister Terry? Naintindihan mo yung mga pinag-usapan? Ha? Do you understand? Kasi taga-Amerika yun eh. Ha? Sister Terry, do you understand? Ha? Ha? Do you agree Latest or develop, disagree? Ha? Ano, brother Ising, do you agree anong to... latest Ha? Junjun? O Anong nga, latest development? Sister Terry, anong latest ni Brother Junjun? Yung bagong chemo lang, kauuwi lang ngayon. Oh, Bagong chemo. Pag mga 3 araw hanggang 4, hindi yeah. nakakabangon yan. Okay. Tapos ng chemo. Pero may development na. May na siya. Hindi na siya buto. Tingnan. May Okay. laman na yung na. Amen. 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 So, Brother Joey, since wala ka nung bumoto ka, pinakita nyo ba yung kamay nyo? May nagpakitang yung tamba na bumoto ko, kaso yung sa thumb niya may dalawang ano bumoto. Mukhang naipit ng piano yan Naipit sa motorsiklo. Sabi ko pakita, anak ni Junjun. So, ito anak ni Junjun. Kasama Si ko. Armel, bumoto rin yan. Bumoto kayo, kumusta ha? I-continue pray natin si Papa mo. God bless na talagang sana pag-pray si Brother Joey, pag hindi nang umunguya, si Brother Joey mag-pray. Continue si Brother Junjun, si Brother Jose Lito, si Brother Oliver, continue pray. Mga recovery. Sino pa? Sige, Ising. Wala? Ha? Wala? Malakas pa rin si Ising? Mandante? Kasi yan eh. Ano din yan? Diabetic yan. Kaya medyo iwas-iwas mo na sa sorbetes, kapatid. Sa akin din po pa-request na pakisali sa prayer yung aking family kasi namatay yung binan ko. Yung binan mo. Gusto ko sana umuwi sa Bicol, kaya lang wala akong makuhang kapalit ko sa linggo, kaya parang malabo akong makauwi. Papadala ko sa salamat pala sa PhilMCOC, sa ating grupo, sa support na binigay ni Sister Doris para sa aming DBBS. Nagpadala na. Salamat.
Anyway, ano yan, yung mga tulong natin, inano natin, nire-repair natin yan. Kaya ang ganda nitong grupo natin na sinasabi nga kay brother AJ, ang purpose natin bukod sa turo, also sa pagtulong, 'di ba? Sabi nga sa Galatians 6:9 and 10, tumulong tayo sa lahat ng tao, lalo't higit, especially sa family Sa of mga God. Sa family ating of God. pamilya. So anyway, ang ano sa inyo, pag yung may mga children's program kayo, mga feeding program, isa yun sa let us know. Special, alam niyo si Sister Doris, ang interest niya sa feeding program ng mga kabataan. So i-refer din natin yung sa Lapas, 'di ba? May feeding program pa rin din kayo diyan. So Brother Joey, continue to pray for Brother Junjun, Junjun. Joselito, Tagle, recovery, si Brother Brother Oliver, Oliver. recovery, sino pa? Nawala Si si Robert Brother, Ordinares. nawala si Brother Robert, no? Nandito kanina eh. Yan. Wala. Nawala siya. Hinggugutin ko Brother Sing. Tayo, health and safety. Hmm. Tsaka sa Taiwan, i-pray natin sa Taiwan kasi sana wala nang ang tawag to yung threat kasi ang threat ng China ay sasakupin ng Taiwan. So apektado mga Pilipino diyan nagtatrabaho. Mabuti na lang. 250,000 ata ang mga Pilipino roon. Ha? Dami, no? 250,000. Mandala lang natin sa Panginoon yung karamihan nun, no? Okay. Pray muna tayo and then linger longer. Continuous natin na Hindi tayo hindi tayo nag-prayer bago tayo magsimula. uy, na-late ka, sister. Nalate ako. Oo. Din. Tama ka, sister. Binibiro lang. Nakalimutan mag-pray opening. Malilimutin na kami. Ate Terry. Kami na pala yung malilimutin. Isahan na lang yun, Sister Terry. Isahan na Mga lang. senior na, kaya makakalimutin na. Ang bata lang dito yata, ang bata pa sa atin si AJ eh. Ha? Tsaka si Oliver. Ha? Mga bata pa yan. Oh. Bata ba si Oliver? Kala ko ano na rin siya. Okay. Brother, ano si yan? Arthur Julian. Ewan ko kung kilala niyo yun. Tiga Cardona. Pastor natin yun. Inatake na matay. Ha? Magaling na musician yun eh. Arthur Julian. Mga musician nung may mga lolo pa niya. Kailan pa, Joey? Ano lang, parang kausap kanina si Mohan. Siya nagkwento sa akin nung namatay na. Pinanalangin pa natin yun nung nakaraan eh. Sabi nga, alam ba, tumayo ka. Nakatayo ka. Tumingin ka sa paa mo. Pag hindi mo nakikita yung paa mo, mag-diet ka na. Malaki na ang tiyan, no? Oo. Tama. Tumayo ka, tapos tinitingnan mo yung paa mo. Nasaan yung paa ko? Nawawala. Medyo mag-diet ka na. Okay, mag-pray muna tayo. Thank you very much. Bago linger longer, yung gusto mo yung mga tanong, yung project ninyo, i-pray ninyo, ano ba, katulad ni brother, ni brother, yung next year, may mga project kayo, may mga plano kayo, especially kung sa evangelism or soul winning. Okay. Yun po sa akin, Brother Ador, pinagpauna ko na by the end of December, magpapayuniring ako sana inaano ko na sa grupo natin na matulungan ako kasi mahirap talaga magpasimula ng church dahil mag-focus ako sa Bicol. Magano ang focus niyo mga kapatid, evangelism, soul winning. Bago yung building kasi ganito yan eh. Hindi mo pwede ang bata pag lumalaki, ang sapatos niya kailangan yung yung tamang-tama lang. Pero pag binili mo ng expensive shoes, pag lumaki na yung bata, hindi nakakasya yung sapatos. 'Di ba? Ganon din sa church. Pag nagtayo ka ng church for building for 50 people,
o sabi natin 20 people ang size capacity, hindi nalalaki yun. Kailangan open muna, evangelism muna, soul winning. And then pag umabot ka na siguro ng 100, doon ka pa mag-isip ng ng building. Pero temporary, pwedeng gathering place, ganun na. Kami nagginawa namin Formero, sabi nga sa park, katulad ng ginagawa nila Pastor AJ, Formero sa park, Formero sa pagkatapos sa kami sa restaurant, nga nagkakaroon ng iba nga sa sinihan pa, ganun eh. Ano kayong maging creative ka? Okay? Sige, Brother Joey, nakalista na yung ipipray mo. Sige po. Brother Robert, Pastor, sa June 17, mag-construct kami. Tinawag na yung mga lalaki pwedeng maghukay sa Palawan, sa may Pangkol, Taytay, Palawan. Ang presidente ngayon ng Korean missionary ay Church of Christ. Maganda ito, baka makahingi tayo para sa Bicol Mission, pagtatayo ng kapilya. Yun nga lang, may mga requirements yun. Gaya ng basta lupa. Okay. May lupa ka, tapos magtatayo, hindi na nila sagot. Bahala na kayo. Yun. Pero they can donate. Maganda ito kasi Church of Christ, yung presidente ng Korean missionary ngayon, nasa Pilipinas. Nakapagpatayo na sa Mindanao eh. Tapos, basta may mga kapatiran na sa Mindanao. Nagkagulatan nga eh. Tapos meron din dito, ito nga sa Palawan, sa June 17, kasama ako maghuhukay ng pundasyon. Sa nagkapatawag. Kaya sa Bicol, kung very much willing ka, pwede nating habang itong presidente ng Korea nandiyan pa, tutulong din sila sa pagtatayo ng ICCM doon sa Project 7, doon sa tutulong din sila eh. Kaya maganda rin makagawa ka ng planning or magtatanong tayo kung paano gagawin. Brother Joey, mag-pray ka muna. Linger-longer natin yan. Sige. Pray natin. Pray na muna tayo. Pray muna tayo, okay ha? Tahimik muna. Tayong lahat ay yumuko at ay dumulog sa banal na trono ng ating Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapailan lang ng aming mga tinig ng papuri at